dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow down and let us pray. O God, who in the abasement of your Son have raised up a fallen world, fill your faithful with holy joy. For on those you have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, to the inhabitants of Jerusalem, mourning over her tragedy, the Lord promises peace and prosperity
that will make their hearts rejoice. The Lord is close to the people who wait for him. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, rejoice with Jerusalem and be glad because of her, all you who love her. Exult, exult with her, all you who were mourning over her. Oh, that you may suck fully of the milk of her comfort, that you may nurse with delight at her abundant breast. For thus says the Lord, lo, I will spread prosperity over Jerusalem like a river, and the wealth of the nations like an overflowing torrent. As nurslings, you shall be carried in her arms, and fondled in her lap. As a mother comforts her child, so will I comfort you. In Jerusalem you shall find your comfort. When you see this, your heart shall rejoice, and your bodies flourish like the grass. The Lord's power shall be known to his servants. The word of the Lord. Thanks be to God. Let all the earth cry out to God with Let joy. all the earth cry out to God with joy. Shout joyfully to God, all the earth. Sing praise to the glory of his name. Proclaim his glorious praise. Say to God, how tremendous are your deeds. Let all the earth cry out to God with joy. Let all on earth worship and sing praise to you. Sing praise to your name. Come and see the works of God, his tremendous deeds among the children of Adam. Let all the earth cry out to God with joy. He has changed the sea into dry land. Through the river they pass on foot. Therefore let us rejoice in him. He rules by his might forever. Let all the earth cry out to God with joy. Hear now, all who fear God, while I declare what he has done for me. Blessed be God who refused me not my prayer or his kindness. Let all the earth cry out to God with joy. At the second reading, St. Paul's preaching centers on the cross of Christ, and he boasts of nothing but the cross. From the cross come peace and confidence in salvation. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the Word has been crucified to me, and I to the Word. For neither does circumcision mean anything, nor does uncircumcision, but only a new creation. Peace and mercy be to all who follow his rule, and to the Israel of God. From now on, let no one make troubles for me, for I bear the marks of Jesus on my body. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Brothers and sisters, amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let the peace of Christ control your hearts. Let the word of Christ dwell in you richly. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah,
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. At that time, the Lord appointed 72 others, whom he sent ahead of him in pairs, to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him, but if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you. Cure the sick in it and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.'" Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lasal at Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung ang lahat ng gawain, lahat ng trabaho ay masesentro lamang sa isang tao? Halimbawa, sa bahay. Kung ang lahat ng gawain ay nakasentro lamang, nakasalalay lamang kay nanay, tapos magkakaproblema pa kay tatay. Gayun din, paano kung puro na lamang si kuya, puro na lamang si ate, puro na lamang ang breadwinner ng pamilya? Hanggang kailan nila makakaya? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang paghirang pa ni Kristo ng 72. Mas gusto ko yung Tagalog version. Kasi doon in-emphasize, humirang si Kristo ng 72 pa. So ibig sabihin, karagdagang pwersa. Kasi yung 12 nauna, kulang pa. Sa dami ng kinakailangang pagpahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan. At mula noon hanggang ngayon, problema pa rin yan. Kung malalaman nga lang natin ang ratio ng isang pare at ang mga pinaglilingkuran nitong tao, baka hindi ka labisang sabihin sa bawat pare, may libu-libong mga taong naka-assign. Hindi lamang ito mga Katoliko, kasi gampanin din ng pare ang ipahayag ang mabuting balita ni Kristo kahit sa mga hindi Katoliko. Ibig sabihin sa lahat ng tao. Kakaunti pa naman ang nagpapari ngayon sa ibang bansa. For your information, may mga matatandang pare ang napupwersa na hindi muna magretiro. Kasi walang mga papalit sa kanila eh. Kaya naman narinig natin ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin. Pagkatapos niyang sabihin, sagana nga anihin, ang sabi niya, idalangin ninyo sa may-ari, ibig sabihin sa Diyos, na magpadala pa siya ng maraming mga manggagawa sa kanyang bukirin, sa kanyang ubasan. One time I heard someone said, yun naman pala ang Diyos naman pala magpapadala ng mga manggagawa niya. Bakit di siya magpadala ng marami na? Hindi natin pwedeng panghimasukan kung ano ang pinakatunay na dahilan. Pero po pwede rin kasi na may mga tinatawag siyang talaga. Ayaw lang sumunod sa kanya. And besides,
hindi lang naman ang mga pare, ang mga madre, ang obligadong magpahayag ng Ebanghelyo. Sapagkat ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi lang naman nagagawa sa pamamagitan ng pulpito, kundi lalong-lalo na sa pamamagitan ng buhay ng bawat Kristiyano. At lahat tayo, walang lusot dito. Tandaan po natin, tayo mga Kristiyano. At pag sinabing Kristiyano, tayo bahagi hindi lamang ng isang relihiyon, kundi sabi nga po ni San Pablo, tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Wala pa tayong nakitang katawan na kumikilos ng independent sa ulo. Ganon dapat ang maging sistema sa buhay nating mga Kristiyano. Kaya nga sabi, sa salitang Christian, alisin mo yung Christ, matitira, I-A-N na lang, I am nothing. Walang kabuluhan ang ating pagiging Kristiyano kung hindi makikita sa ating buhay si Kristo. Ang masama kasi, aminin man natin o hindi, parang bang naisip natin, halimbawa sa pagpapakabuting tao, required lang sa mga pari ito, sa mga madre ito. Kaya kung minsan, pag nakapagsalita ng hindi maganda ang pari, Father, nagmura ka, pari ka pa naman. Actually, mali yun eh. Kasi maling magmura, hindi lamang dahil pari kami, kundi dahil Kristiyano kami. Bago pa man kami maging pare, Kristiyano muna. Katulad mo, bago ka pa maging ina, ama, bago ka pa maging engineer, lawyer, Kristiyano, yun ang pinakamahalaga eh. Sapagkat higit pa sa pagiging tao natin, mahalaga yung pagiging anak ng Diyos natin. Kaya sa buhay natin, dapat ito ay nababanaag sa atin. Yung pagiging anak ng Diyos natin. And I tell you, I assure you, when that happens, hindi na magiging problema ang maraming anihin kasi marami na tayong mag-aani. Marami na tayong mag-aani. Marami na tayong maaani ng mga taong walang direksyon ng buhay, ng mga taong makasalanan, ng mga taong maraming katanungan, ng mga taong naghahanap ng kahulugan sa kanilang buhay, ng mga taong sadlak sa pagkakasala, ng mga taong nawawalan ng pag-asa, ng mga taong gustong maramdaman ng Diyos sa kanilang buhay. Marami na tayong maaaning ganyan, bago pa sila maaani ng kalaban. Alam naman siguro natin, kapag anihan, halimbawa, anihan ng mga palay sa kabukiran, anihan ng mga isda sa palaisdaan, nagkalat ng mga hayop sa kapaligiran. Mga ibon, nandyan, laglipa na ang mga ibon. O kaya, nandyan din, kung minsan may aso, may pusa. Bakit? Naghihintay sila ng maaamot nila eh. Naghihintay sila ng maaani at makukuha din nila. Yung mga palay o isda na hindi makukuha ng tao, kakainin, kukunin, aanihin ng mga hayop na ito. Parang ganon sa anihan ng mga tao. 1 Pedro 5:8, ang kalaban, ang demonyo, ay umaali-aligid at naghahanap ng kanyang maaani, masisila. Alin na lang natin yung isda, yung palay, wala namang ganong halaga, makuha man ng mga hayop ang sobra. Pero ibang tao, bawat isa sa tao sa atin mahalaga. Kaya dapat inaani lahat. Walang naiiwan. At hindi po kayang gawin lamang ng mga pari yan. Kailangan nyo kaming tulungan. Hindi po namin kaya ng kami lang. Sa ating unang pagbasa ay pinapahayag doon ang katotohanan na konektado ang kagalakan sa kasaganahan. Mas madali nga namang magalak, maging masaya kapag sagana ka. Malungkot ang buhay kapag wala kang pera o gipit ka pa sa pera.
Yung pera mo parang Coca-Cola, kung hindi sakto, zero. Malungkot ang buhay kapag wala kang pampaaral ng anak mo. Malungkot ang buhay kapag wala kang pampagamot ng mahal mo. Kaya madaling maging masaya, sagana. Pero sa palagay ko, hindi lamang yun ang sinasabi ng ating unang pagbasa. Sa mas malalim na pagninilay, ang sinasabi dito ay madaling maging masaya kapag sagana, hindi lamang sa material na bagay, kundi kung tayo sagana sa mga taong nakakatulong at nakakatuwang natin, nakakasama natin sa pagharap ng anumang mga problema sa ating buhay. Kaya nga sinasabi sa ating unang pagbasa, yung kagalakan, kapanatagan ng isang anak dahil inaaruga siya ng kanyang ina. Iba yung pakiramdam. Madaling maging masaya sa kabila ng problema kapag ramdam mo na may kadamay, katuwang katulong ka. Ako lang po sa maniwala kayo sa hindi, may mga pagkakataon sa inis ko, sa buwisit ko, parang gusto ko nang itigil yung mga ginagawa ko na hindi ko na po kailangang isa-isahin pa sa inyo. Pero sigurado naman ako sa sarili ko na ginagawa ko ang mga ito at pinagbubuti ko dahil gusto ko na maging maayos kahit paano ang mundong ito or at least ang bansang ito. Kaya lang parang walang nangyayari. At parang kakaunti lamang tayo o kami na naghahangad na ang bayang ito ay maging mabuti. Kaya kung minsan parang, ako na nga lang. Wala nang pakialaman. And so imagine, yung nararamdaman ng isang kadugo mo, lalo pat kung wala siyang nararamdamang suporta sa iba, gayong siya ang siyang nagnanais na maitaguyod ang inyong pamilya. Kilala niyo naman siguro si Batman, ano? Si Batman, alam natin, malakas, magaling, matapang, makapangyarihan din naman, mayaman. Kaya lang, ayan na si Batman. Sad, basang-basa sa ulan, miinom. Bakit? Kasi naman, lagi tayong nakabahala na si Batman. Magsisimba ka lang, umulan, bahala na si Batman. Nagkaroon lang ng problema sa pera, bahala na si Batman. Kinakabahan ka sa exam, bahala na si Batman. Siya lang ba superhero? Hindi ba pwedeng si Superman naman? Hindi ba pwedeng si Spider-Man naman? Same thing. Kung lagi na lang si nanay, kung lagi na lang si tatay, kung lagi na lang si kuya, kung lagi na lang si ate, ano sa tingin mo ang kanyang nararamdaman? Lalo na kung parang wala pang nangyayari sa kabila ng pag-isikap niya at hindi rin siya nakakaramdam ng suporta sa iba. Baka sa halip na breadwinner nga ang turing sa kanya ay maisip at maramdaman niyang talunan pa siya. Hindi nga ba't mas nakakakuha ang dalawang daliri ng isang bagay kaysa sa isang daliri lang? Lalo pa kung 3, lalo pa kung 4, lalo pa kung 5 yan. Nung bata ako, may kanta na bawat daliri ng kamay ay sumisimbolo sa bawat miyembro ng pamilya. Tatay, nanay, kuya, ate, bunso. Kung wala yung ibang kapatid, lolo, lola, basta dapat marami. Kasi kayanin naman ng isa, mahirapan siya at magiging limitado lamang siya. Kaya nga, ang tanong ni Vice Ganda sa pelikulang Breadwinners ay, sino nga bang nagpauso ng breadwinner, ha? Sino? Sagot, wala naman talaga eh. Hindi ito pinauso at gusto ng Panginoon.
Kasi sa una pa lang, ang sabi niya, hindi mainam na mag-isa ang tao. Kahit nga siya, nabuhay siya sa mundong ito sa konteksto ng pamilya. Humirang siya ng 12. Dinagdagan pa niya ng 72. Nang isugong niya sila, 2. Kasi alam ng Panginoon na halaga nang meron tayong kasama. Kaya sana itong ating ipagdasal sa ating banal na misa para sa ating simbahan at para sa ating pamilya. Yung lahat gumalaw, lahat kumilos, lahat magmalasakit at lahat magmahal upang mas lalo nating makaya ang pamamalakaya ng bawat isa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos Alam niya ang sa pinagdaraanan. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. ringgin ng Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo pong kaming magkaisa sa simbahan, sa aming kanya-kanyang pamilya. Huwag nawang matuon ang lahat ng trabaho at gawain sa isa lang sapagkat may lubhang mahihirapan at maaantala ang mga biyaya na dapat naming maranasan. Tulungan mo po kaming makita ang gampanin namin at gawin po namin ito. Huwag naming isipin ang sarili lamang namin. Tumulong kami sa aming kakayanan at isipin namin hindi lamang ang aming kapakanan. Tulungan mo pong maging generous ang aming katangian. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang Diyos ang siyang bahala sa mga taong biyaya sa iba, sa simbahan at sa kanilang pamilya. Hindi mangyayaring maging bahala ka na sa buhay mo kung sa buhay mo yung sinundan mo si Kristo na namuhay para sa iba, hindi para sa sarili mo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As this was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
I believe in God, the the Father, Father Almighty, Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Father, continue sending laborers to your harvest even in our own time. May generous and brave people accept the challenge of announcing the gospel. And so with confidence we pray, listen to us, O Lord. Listen to us, O Lord. We pray for the Church, the people of God. May she boldly proclaim the gospel and lead all men and women toward Christ. Let us pray. Listen to us, O Lord. May public servants realize that they too are called to bear witness to the gospel of truth in politics, economics, industry, education, science, the arts, and social communication. We pray. Listen to us, O Lord. May all missionaries continue to show mercy and compassion to those who are in need and are suffering. May they not be discouraged by cold reception or even hostility in their mission. We pray. Listen to us, O Lord. May all families bring the message of the gospel, even if doing so makes them downright unpopular. We pray. Listen to us, O Lord. May those who have died find solace in the light, peace, and mercy of God. We pray. Listen to us, O Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and for our personal intentions. We pray. We pray. Listen to us, O Lord. Father, you sent Jesus to be one with us and to show us your endless love for humanity. May we continue his mission and be worthy to be called his disciples. We ask this through Christ, our Lord. Amen. Offertory. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa
ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanan butil ng trigo na bunga ng pagsisikap, kaloob namin sa'yo, handog naghanap. Tinapay ng buhay, pagkaing dalisay sa iyong alala, siya naming alay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanan banal. Bukos ng ubas na bunga ng paggawa, iyong tanggapin, marapatin nawa. Alak ng kaligtasan, inuming walang hanggan, sa iyong kamatayan, tinubos kaming tanan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong
sambayan ng banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanan banal. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation dedicated to your name purify us, O Lord, and day by day bring our conduct closer to the life of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might to the praise of your manifold wisdom be manifest as the church. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink, drink this this cup, cup, we proclaim your your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. At this point, we remember our departed loved ones as we pray for them, including Joyce,
Orio Isca, Miguel Arsenio Seri, Juan, Benjamin Nelly, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit. offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world.
Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ito'y aking ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan daan. Sa landas ko'y hawi ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan daan. Sa landas ko'y hawi ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo,
Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagdidigtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that having been replenished by such great gifts, we may gain the prize of salvation and never cease to praise you. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y inuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong iisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Ilinawa namin sa iyo o aming inang biyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyan matupad. Siya naman. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan.
Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, kaisa ng mga kasama rin natin sa iba't ibang panig ng mundo na maaring makapanood ng misang ito. Marami pong salamat sa suporta ninyo. Salamat sa pagsama sa adhikain ng Kwasay Parish na ito na makatulong din sa iba. Salamat po. Paalala na hindi po ako ay nagpo-promote ng kahit anong gamot. Okay? So yung makikita po ninyo, AI yon, hindi po ako yon. Hindi po ako nagpo-promote ng gamot. So mag-ingat po tayo, lalo na sa mga magsusolicit o hihingi ng tulong gamit yung pangalan ko. Scam po yun, hindi po ako yun. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our families in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po sa inyo. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapatid. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, alay ang pag-ibig na walang